Ang pagiging presidente ng Russia, mga kapatid, ang sinasabing isa sa pinakadelikadong trabaho. Ngunit para kay Vladimir Putin, hindi siya isang mahinang nilalang sapagkat nalagpasan lang naman niya ang 43 pagtatangkang wakasan ng kanyang buhay. Batid ni Vladimir Putin, mga kapatid, kung gaano kamapanganib ang maging isang pangulo ng Russia, kung kaya tinitiyak din niya na wag baliwalain ang kanyang seguridad. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin kung paano nakakaligtas si Vladimir Putin sa napakaraming panganib at pagtatangka sa kanyang buhay. Ang pag-survive sa mga assassination, kapatid, ay nakaugaliang tradisyon na para kay Vladimir Putin, kaya hindi nakapagtatakang ang kanyang mga security detail at mga taktika ay napaka-advance. Noong 1999, naging pangunahing target si Putin ng Russian Mafia noong siya'y maluklok sa pagkapangulo, kung saan isang detalyadong plano ng pambobomba sa kanyang kotse ang napigilan at ang mga salarin ay nahuli at pinadala sa bilangguan. Sa parehong taon, isang grupo ng mga militante ang nagplanong patayin si Putin sa kanyang pagbisita sa Uzbekistan. Ngunit ang naturang pagtatangka ay naudlot, humantong ito sa pag-aresto sa mga suspetsado bago pa ang anumang pinsala na maaari nilang gawin. Noong 2000, ang mga rebeldeng Chechen ay nagplano na paslangin si Putin sa panahon ng kanyang pagbisita sa isang lungsod ng Russia, kung saan isang remote-controlled na bomba ang pinasabog malapit sa kanyang motorcade. Inaasahan ng mga rebelde, kapatid, na naisahan nila si Putin, ngunit nakaligtas pa rin ito sa pag-atake at ilan lamang sa kanyang mga security personnel ang nasugatan. Noong 2002, nalusutan din ni Vladimir Putin ang isang pagtatangkang paglason sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang magiging almusal sa isang hotel sa Yalta. Sa parehong taon, sa isang parada sa Red Square ng Moscow, napigilan din ng mga Federal Protective Service o FSO ang ilang mga sniper na nagtatangkang itumba si Putin. Hindi na ito nakaporma bago pa man nila nakita ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Russia. Nasakote na agad sila bago pa naisagawa ang kanilang mga plano. Noong 2002 sa Azerbaijan, muli na namang nakaligtas si Putin sa isa pang pagtatangkang pagpaslang sa kanya, kung saan isang lalaking Iraqi na mayroong koneksyon sa mga rebeldeng Chechen ang nagplano ng pagtatangka. Bago pa na isakatuparan ng salarin ang kanyang maitim na bala kay Putin, nalaman na nila ito at agad siyang nadakip ng mga pulis mula sa Azerbaijan na kalaunan ay sinintensyahan ng 10 taong pagkakakulong. Sa parehong taon, mga kapatid, isa pang lalaki ang gustong i-assassinate si Vladimir Putin sa pamamagitan naman ng pagpapasabog ng kanyang minamanehong kotse malapit o doon mismo sa dinadaanan ng motorcade ni Putin. Ngunit hindi pa man yan naisagawa ang kanyang mga plano. Nalaman na ito ng FSO at agad idinaan sa ibang ruta ang limousine ng presidente. Pagsapit ng 2003, hindi pa rin exempted ang taon na ito para sa tangkang pag-assassinate kay Putin, kung saan muli na naman siyang naging target ng isang planong pagpaslang sa lupain naman ng mga British. Hindi pa rin nagtagumpay ang mga salarin, ito'y matapos mahuli ng British Anti-Terror Police ang dalawang lalaking nagbabalak na patayin si Putin sa kanyang pagbisita sa London. Una nang nalaman ng Russian Secret Service ang planong pagpaslang kay Putin sa London, kung kaya't agad nilang inalerto ang kanilang mga kasamahan sa Great Britain. Makalipas ang isang taon, natuklasan naman ng mga Russian Security Service ang isang balak na paglalagay ng lason sa pagkain ni Putin sa pagbisita nito sa ibang bansa. Ang mga partikular na detalye at lokasyon ng insidente ay hindi isinapubliko, ngunit bago pa mangyari ang tangkang panlalason, naalerto na si Putin at muli niya na naman itong nalagpasan. Ang mga pagtatangkang pagpatay kay Vladimir Putin ay nagpapatuloy pa sa paglipas ng mga taon, kung saan ang isa rito ay naging pangunahing laman ng mga balita. Noong 2012, inaresto ng mga otoridad ng Ukraine ng isang grupo ng mga individual na nagpaplanong pumatay kay Putin sa kanyang pagbisita sa bansa. Hindi binunyag sa publiko ang eksaktong katangian ng mga suspitsado. Ngunit ang pinakasigurado ay hindi na isakatuparan ng mga ito ang kanilang planong pagpaslang sa pinakamakapangyarihang tao ng Russia. Kung titignang maigi, mga kapatid, animoy tinataglay ni Vladimir Putin ang hindi mabilang na swerte at pagkakaroon ng isang agimat kung kaya't nakakaligtas siya sa bawat pagtatangka sa kanyang buhay. Pero kung ating sisipating maigi, walang kinalaman dito ang swerte sa pagiging matatag ng Pangulo sa mga tangkang pagpatay, kundi ito ay ang maselang gawain ng Federal Protective Service o FSO na siyang responsable sa kaligtasan at proteksyon ni Putin. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga security team, ang Federal Protective Service ay talagang ang isa sa pinakamahusay sa mundo. Ang Federal Protective Service, mga kapatid, ay isang makapangyarihang ahensya na malalim na nakaugat sa kasaysayan ng KGB, ang kilalang Soviet Intelligence Agency. Itinatag ang FSO matapos mabuwag ang Soviet Union, kung saan inako nito ang responsibilidad na protektahan ang mga high-ranking government official, isecure ang mga mahahalagang pasilidad ng gobyerno at ingatan ang mga classified na mga impormasyon. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak pa ng FSO ang saklaw ng kanilang impluensya, kung saan hawak na rin nila ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang FSO, mga kapatid, ay mayroong kontrol sa pamamahagi ng budget ng Russia na nagpapahintulot sa kanila na maglaan ng mga pondo
na nagiging dahilan naman ng kanilang pagkakaroon ng malaking kapangyarihan at nagiging kilala sa kakayahan nitong iayon ang mga mapagkukunang pinansyal sa kanilang mga layunin. Ipinagmamalaki ng FSO ang kanilang malawak na puwersa na tinatayang binubuo ng humigit kumulang 50,000 na mga tauhan na nakatuon sa pagtupad sa magkakaibang hanay ng kanilang mga responsibilidad. Ngayon mga kapatid, bagaman sinasabing mahusay ang mga taktikang ipinamalas ng FSO para sa pagtiyak ng kaligtasan ni Putin, ngunit ang taong ito bilang dating KGB agent ay hindi masyadong nagtitiwala sa ahensya. Alam ni Putin ang tunay na kalakaran ng KGB at gayon din ang FSO. Maaari umanong sa ahensya na ito mismo manggagaling ang mga plano at pagtatangka na kitilin ang kanyang buhay. Kung kaya't noong 2016, itinatag niya ang National Guard na siyang mas kanyang pinagkakatiwalaan. Ang unit na ito mga kapatid ay mayroong tinatayang 340,000 troops kung saan ang lahat ng ito ay direktang nagre-report kay Putin. Ang maintenance at operasyon ng private army na ito ay hindi biro. Katunayan, ayon sa kasalukuyang pagtataya, ang taonang budget ng malawak na puwersang ito ay humigit kumulang $2.7 billion. Sinadya umano ni Putin na bigyan ng maayos na sweldo ang kanyang private army upang maiwasan ang pag-aaklas o pagkokodita ng mga ito. Bagaman pinangingilagan ng puwersa na ito, ngunit hindi sila nakatalaga sa pagpigil sa mga pagtatangkang pagpatay o pagliligtas sa buhay ni Putin. Sa halip, inatasan ng mga ito na hadlangan ang sino mang mataas na opisyal, maging militar man o sibilyan mula sa pag-iisip na pangunahan ng mga desisyon ng kanilang Pangulo. Maging ang pinuno ng Wagner Group na si Evgeny Prigozhin ay batid na kung lalabanan niya si Putin ay mabibigo siya at mawawala ang lahat. Ngayon mga kapatid, mayroon pang isang espesyal na ahensya sa loob mismo ng FSO na mayroong katungkulan sa pag-secure ng buhay ng Pangulo. Tinatawag naman nila itong SBP o Presidential Security Service. Ang natatanging espesyal na unit na ito ay binubuo at pinapalakas ng humigit kumulang 2,500 na mga tauhan. Ang SBP ay tumatayo bilang personal na bantay na may katungkulan sa pangangalaga sa kaligtasan at kapakanan ng Pangulo ng Russia. Ang kanilang tinatawag na multi-layered approach na mga taktika ay nagpapakita ng lawak ng kanilang proteksyon kahit saan pa magtungo si Vladimir Putin, kung kaya't hindi na nakakagulat na ang lahat ng 43 na mga pagtatangkang pagpatay laban sa kanya ay nabigo. Ang pinakaloob na layer sa depensa ni Putin ay ang kanyang mga personal na bodyguard, kung saan yan lamang ang bahagi ng kanyang buong puwersa ng depensa na makikita mo sa ground. Ang natitira ay pasikreto lamang na nagmamasid sa paligid at kadalasan dadaan muna sa kanilang mga kamay ang magbabalak na manakit kay Putin bago pa kakailanganin ang mga bodyguard. Maingat na pinili at malawak na sinanay ang SBP. Nagsusumikap ang mga ito na maging pinakamahusay na personal protection unit sa mundo. Ayon sa mga report, ang SBP ay sinasabing mas matindi pa kung ikukumpara sa mga Secret Service ng Amerika dahil sa kanilang pagkakaroon ng mas lethal mandate kung saan otorisado silang i-eliminate ang sino mang inaakala nilang banta. Ang SBP ay meron ding namumukod tanging kakayahan sa kanilang mga operasyon. Halimbawa, kaya nilang makita ang mga potensyal na banta sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga facial expressions ng isang tao. Ang bawat miyembro ng SBP ay dapat magkaroon ng kakaibang tibay at kakayahang makayanan ng matinding temperatura. Ang pagpapakita ng mga palatandaan ng kahinaan tulad ng panginginig o pagpapawis ay tinuturing na hindi kanais-nais dahil kinasusuklaman umano ni Putin ang anumang pagpapakita ng kahinaan. Bukod pa rito, ang mga bodyguard na ito ni Putin na kilala bilang The Musketeers ay sumasailalim sa mahigpit na pisikal na mga kinakailangan. Unang-una, dapat ang kanilang edad ay nasa pagitan ng 19 at 35 taong gulang. Mayroong standard na height sa pagitan ng 5'7 at 6'2 at mayroong fit at matipunong pangangatawan na tumitimbang sa pagitan ng 75 hanggang sa 90 kilos. Kinakailangan din na ang bawat isa sa kanila ay matalas magsalita ng hindi bababa sa 5 wikang banyaga at mayroong malalim na pag-unawa sa politika. Ang mga bodyguards nito kapatid ay makikita malapit mismo kay Putin na mayroong laging dalang itim na briefcase, kung saan ang briefcase na ito ay isang state-of-the-art bulletproof shields na may kakayahang dumepensa sa iba't ibang kalibre ng bala. Pagdating sa mga armas kapatid, ang mga bodyguard na ito ay armado lamang ng 9mm Gyorsa pistol. Ngunit ang mga bala ng baril na ito ay isang armor piercing at epektibo hanggang sa 50 meters. Kasama rin sa kanilang arsenal ang mga Kevlar umbrellas na nagsisilbing parehong mga shield laban sa maliliit na kalibre ng armas at functional umbrellas. Bilang karagdagan sa Musketeers, ang protective apparatus ay binubuo ng iba pang mga unit na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Ang pangalawang unit ay binubuo ng mga lihim na gwardya na nagkalat sa publiko. Dalubhasa ang mga ito sa pag-obserba at pag-detect ng mga palatandaan ng isang banta. Ang mga highly trained psychologists na ito ay gumagamit ng mga facial expressions at walking patterns upang matukoy ang mga potensyal na banta. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay mangalap ng intelligence at makipag-ugnayan sa iba pang mga unit upang i-neutralize ang mga banta.
Ang ikatlong unit ay binubuo ng mga elite na sniper na estratehikong nakaposisyon sa ibabaw ng mga gusali at sa loob ng mga apartment na nagbibigay ng patuloy na pagsubaybay kay Putin. Walang nakakaalam sa eksaktong bilang ng mga sniper, may ilang nakikita ng publiko na talaga namang sinadya upang pigilan ng mga potensyal na umaatake. Ang ika-4 na unit ay responsable para sa pagsecure ng perimeter sa panahon ng mga paggalaw ni Putin sa labas ng Kremlin. Maingat nilang pinaplano ang mga ruta, iniiwasan ang mga potensyal na choke point at mga lugar na prone ng mga kaguluhan. Ang unit na ito ay epektibo rin sa mga operasyon lalo na kung pupunta si Putin sa ibang bansa. Nakikipagtulungan ng mga ito sa mga lokal na ahensyang nagpapatupad ng batas upang maagang matugunan ang mga potensyal na banta. Sinisiguro din nila ang mga tinutuluyan ng Pangulo, maingat na naghahanap ng mga explosive at mga kagamitang pang-espiya at tinatatakan ang lugar hanggang sa pagdating ni Putin. Pinipili din ng unit ang mga tauhan na kasama ni Putin sa mga pagbisita sa ibang bansa upang matiyak ang lubos na kaligtasan. Bilang karagdagan, mayroon din silang mga tagatikim ng pagkain. Sinusuri ng mga ito at tinitikman ang anumang pagkaing inihain sa pinuno ng Russia upang mapanatili ang lubos na pagbabantay laban sa mga potensyal na pagtatangka sa pagkalason. Sa tuwing naglalakbay si Putin sa loob ng Russia, ang SBP ay may iba't ibang plano upang matiyak na ligtas ang dadaanan ng Pangulo. Ang motorcade ni Putin, mga kapatid, ay nagmistulang isang parada ng militar. Ang kanyang limousine ay sinasamahan ng hindi bababa sa 6 na armored van na naglalaman ng mga highly trained Special Operation Unit na armado ng AK-47, Dragunov sniper rifles, anti-tank grenade launcher, portable anti-tank aircraft missile system at mga ICBM. Ang limousine na sinasakyan ni Putin ay isang Russian-made na Auro Senat na may kakayahang lubos na protektahan ng Pangulo ng Russia. Ipinagmamalaki ng mobile bunker na ito ang walang kapantay na tibay kung saan kayang-kaya nitong lagpasan ng isang barrage ng mga hamon, kabilang ang mga bala ng anumang kalibre ng baril, sniper fire, landmines, chemical gas attack at kahit ang small-scale missile assaults. Nilagyan din ito ng mga cutting-edge na sistema ng komunikasyon at epektibo itong gumagana bilang isang mobile command center. Mayroon din itong nakakabit na isang ultra-modern closed-circuit television system na nagbibigay sa security team sa loob ng isang komprehensibong 360-degree na view na nakapalibot sa perimeter. Ikaw, kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?